Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth. For although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kapatid, Alleluia! Sa ating pagbasa ay ang Panginoong Hesus ay pinapahalaga niya yung mga little ones. Sino bang mga little ones? People who have a humble heart, an open heart, an open mind to receive the blessings and wisdom from God. At dahil dito ay we remember Saint Therese of the Child Jesus, and her spiritual childhood. Yun ang kanyang spiritualidad, ang kanyang spirituality, na susunod kay Jesus, susunod sa Panginoon na parang isang bata, one step at a time, dependent on God, on everything. At dahil doon, kahit si Saint Therese ay nasa kumbento lamang, mongha at hindi lumalabas, at ang sinulat ng niya ay kanyang personal diary, ay hinirang siya na doctor of the church. Imagine, ibig sabihin, dalubhasa siya sa espiritualidad sa ating simbahan. At doktor, ibig sabihin, dalubhasa sa mga bagay tungkol sa simbahan at sa Diyos. At ang kanyang secret ay ang spiritual childhood. Ang pagsunod sa Panginoon na parang bata. A humble heart, an open heart. Kaya kung ganun ang ating attitude, my brothers and sisters, then we will enter the kingdom of God and we will receive God's wisdom, God's blessings in this world, and to be an instrument of God's grace and light to others, my brothers and sisters. At sa darating na katapusan ng panahon, sa langit ay magniningning tayo, parang bituin na walang hanggan, ang pagningning, my brothers and sisters. Amen? Kaya nga ito ang tawag sa atin, to have that childlike heart sa mata ng Panginoon. Ito ang ating way, kung paano tayo mapalapit sa Panginoon. Just like a child. And a child with an open heart, a humble heart, will enter God's kingdom and receive His wisdom and blessings in this world and in the life to come. So sa ating pagsunod sa Panginoon ay, of course, maraming mga challenges, maraming mga crosses, maraming pagsubok. Kaya nga sabi ng Panginoon, come to me all who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. So, maalala natin ang Sacred Heart, di ba? Nung Hunyo, yung kapistahan ng Sacred Heart, ito, inilabas niya ang kanyang puso at ipinapakita ang kanyang walang hanggang pagmamahal. And of course, tinatawag tayo na ialay natin ang ating puso sa Kanya. Ang lahat ng nasa ating buhay, i-surrender natin sa Panginoon. Kasi ang daming mga challenges sa ating buhay. Nung unang panahon, yung mga kapanunan ng Hudyo,
ang mga tao noon ay nabiburden, ano, dahil nabibigatan, dahil napakaraming mga laws na kanilang susundin. I think uh, several hundreds, ano. At dahil dito, hindi nila alam kung anong dapat. Nabiburden sila doon, ano. At dahil dyan, isinamarize ng Panginoon na love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Ito ang summary ng mga commandments. Napakarami, ano, ang pagmamahal. So my brothers and sisters, kung tayo nagmamahal dahil una tayong minahal ng Diyos, ano, kahit napakabigat ng dinala ni Jesus na krus, hindi lang ating kasalanan, hindi lang ang ating mga buhay, kundi buong mundo, ano, nung una hanggang ngayon at sa darating pa na panahon, kanyang dinala. Di ba napakabigat? Pero dahil sa kanyang pagmamahal, ay naialay niya lahat, ano, ng buong puso at buong pag-ibig niyang naibigay sa Panginoon. So kung tayo naman ay nagmamahal sa Diyos, yung mga pagsubok natin, ano, ngayong panahon, iba't ibang klase sa ating financial, sa ating health, sa relationship, sa married life, sa ministry ng isang pare at religyoso, sa ating government, around the world, ano, yung mga tragedy at calamity ay matindi, ano. Pero kung ating iaalay sa Panginoon ito, ay hindi tayo mabibigatan. Kung nandoon ang ating pag-sacrifice, nandoon ang ating pagmamahal, ito ay gagaan, my brothers and sisters. Dahil alam natin na hindi tayo nag-iisa. Kasi yung yoke na ito, yung pinapasan na ito, noong unang panahon ay merong hayop, ano? At yung hayop na ito ay siya ang nagdadala, ano? Nilalagyan talaga siya ng yoke dito sa kanyang neck, ano? At pair 'yan. Ano? So sa atin naman, yung yoke na ito, hindi tayo nag-iisa, ano? Kasama natin ng Diyos dahil nauna siya. So gagaan, ano? Dahil susunod tayo sa kanya. Bibigyan niya tayo ng lakas. Kasi talaga dito sa ating mundo ay hindi maiwasan ang cross, ano? Dahil after the fall, after nagkaroon ng original sin, ay pumasok yung kamatayan, yung mga paghihirap dito sa mundo, ano. Kaya part talaga ito sa ating buhay na tatanggapin natin yung mga pagsubok, ano. Iba't ibang klaseng pagsubok at mga paghihirap ang ating naramdaman sa ating buhay, mental, spiritual, emotional, physical, ano. At lahat ng ito, financial, social, national, international, buong mundo, ano. At lahat ng ito ay ating iaalay sa Panginoon. At kung gagawin natin ito, ay tutulungan tayo ng Sacred Heart, ano, yung Sagrado Corazon de Jesus, para gumaan ito. Kasi kung meron tayong pagmamahal, meron tayong pananalangin sa Diyos, di ba? Sa pagsisimba, sa ating panalangin, personal, at bilang isang komunidad, araw-araw inaalay natin sa Diyos, napapagaan, ano? Nawawala ang mga depression, nawawala ang mga negative thinking, nawawala ang mga pessimistic thoughts, at napapalitan ng spiritual thoughts, ano, ng uplifting thoughts coming from the Lord. So my brothers and sisters, ayan, ano, yung ating prayer as personal and communitarian, sa Holy Mass, sa mga sacraments, lahat ng ito ay tutulong para mapagaan ang ating naramdaman, di ba? Usually after tayo maka-attend ng prayer meeting, ano, or kung after tayo maka-attend ng Mass, ang gaan-gaan ng pakiramdam, ano? Parang gusto nating mamatay, amen? Gusto nating sumama sa Panginoon, amen? So yan, mga kapatid, ang magpapagaan sa atin. Nandiyan ang Diyos, ang puso na Jesus. Ano? So sabi nga, exchange of hearts. Ibigay natin ang ating puso sa Jesus at ibibigay niyang puso sa atin, ano? And this heart, the heart of Jesus, and of course the heart of our Blessed Mother, will help us to love, ano? In spite sa mga sacrifice, in spite sa mga challenges. Katulad ng ina, ano? Lahat ng mga sakripisyo na ay gumagaan, ano? At ganun din, ano, bibigyan tayo ng high, ano? High feeling, ano? Walang drugs. Pero ito ang spiritual high, ano, na tayo ma-uplift, ano? Mapupuno ang ating puso ng pagmamahal.
hindi natin nararamdaman ang pagod, ano, at paglalakbay, magkaroon tayo ng joy, ng light sa ating puso. Kahit maraming pagsubok, parang alam natin na sa gitna ng ito, sa gitna ng mga storm, nandoon yung peace, nandoon yung kapayapaan sa gitna. Nandun si Jesus sa ating puso. Ang mahal na birhen, ang mga santo, ano, who emerge victorious, who emerge triumphant, ano, sa kanilang pagsubok sa buhay. Ano, just like Saint John Bosco, ano, naalala ko, na sa kanyang mga sakripisyo, ano, sa pag-asikaso sa mga bata, di ba? May maraming Don Bosco dito sa Bacolod, ano, sa Negros, ng mga communities. Si Saint John Bosco sa kanyang pagtataguyod, pag-aalaga sa mga bata na ito, ng mga orphans at mga street children, ano, ay marami siyang paghihirap at sacrifices na kanyang nadaanan. Pero kanyang naiaalay ito lahat, ano, sa Diyos. Kasama doon yung mga demonyo, ano, disturbo siya. Pero nandoon ang kanyang guardian angel, ano, may time, isang aso nga, ano, tinutulungan siya, biglang nag-a-appear yung aso, ano, para hindi siya patayin ng mga manunulis sa labas. Ano, biglang dumarating at sinisave siya, ano, at hindi siya pinababayaan ng mahal na Birhen at ng ating Panginoon. Kaya naging triumphant siya laban sa mga pagsubok sa kanyang misyon. Kaya may brothers and sisters, sa ating buhay, patuloy natin pagsunod sa Diyos at patuloy natin gawin ang ating misyon dahil ito ang bibigay sa atin ng joy, ng peace. Ano, kasi lahat lilipas, ano? Lahat lilipas. Everything passes. Only the Lord remain, ano? Like Saint Teresa of Avila, no? Nada de turbe, nada espante, solo Diyos basta. Ano? So, lahat lilipas, lahat ng mga problema, lahat ng sakit, ang manatila may Panginoon. Kaya kapit tayo sa Panginoon, ngayon pagpailanman. Amen? Hallelujah. God bless us all.